Hello mga ka-farmers, good day. So today is May na pa lang yan, May 31, 2025. It is Saturday. Kaya dito po tayo ngayon ulit sa ating maliit na farm. So ayun, kakatapos po nating magpakain ng ating mga tilapia. And so far so good, ay medyo okay naman. So dito sa part na to ay medyo bumaba yung kanyang tubig, yung kanyang water level, kasi sabi natin ko parang napuputol-putol daw yung tubig kahapon. And most likely the reason is that for the last 3 weeks kasi parang hindi umulan. Diretso yung masyadong may init na araw. Kaya yung mga tanim natin medyo hirap din during those times. And fortunately umulan naman kahapon. And dahil sa ulan nga ay yan, may mga lumabas ng mga bagong sibol na dahon. And tuwang-tuwa yung ating mga halaman. Yan, maraming lumabas na mga bagong dahon na. Siyempre tuwang-tuwa rin ang damo. Tingnan yung mga damo ngayon, green na green. Pero nung mga nakarang araw yan, brown na brown. So may ikikwento lang din ako sa inyo mga ka-farmers. And hopefully meron kayong mapulot na konting aral. So for the last few weeks kasi, meron akong mga kaibigan and relatives na nakakausap, and then sinasabi nila na buti ka pa, nakakalabas-labas, nakakapasyal-pasyal, medyo active sa buhay, samantalang si ganito, ganyan, medyo hindi man lang lumalabas, hindi man lang dahil masyado daw mahina, hindi daw nakakaupo, hindi nakakabangon, ganyan. Pero in reality, mas malalakas sila kaysa sa akin. Nagkataon lang na siguro mas matapang ako sa kanila, mas matapang na sungin kung ano man yung mga pagsubok na ibinabato sa atin ng buhay. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko nung i-compare ako sa iba. And then para bang hindi ko alam kung matutuwa ako, kung compliment ba yun o hindi. Pero in reality medyo may konting parang konting ano bang tawag, ang ano bang right term no? Parang parang medyo offend. medyo na offend medyo na offend ako dun sa idea na yung para sa kanila parang madali lang lahat ba, pero in reality it's not. Hindi madali ang maging isang person with disability, especially for a wheelchair user like me and a spinal cord injured individual. Unang-una mga kapatid, mga farmers, paggising mo pa lang sa umaga, nakipag-away ka na sa sarili mo niyan. Paggising mo pa lang sa umaga, iiyak ka na niyan. Dahil syempre gaya namin na, or majority of us ng mga spinal cord injured individuals, syempre galing kami sa mga okay naman na pangangatawan, mga abled individual kung tawagin. Kapag abled ka kasi, kahit na anong ibato sa'yo ng buhay, kayang-kaya mong lagpasan yan kasi wala namang limitations sky's the limit nga kung tawagin. Pero kapag nawala na sa'yo yung pagkakataon na yung abilidad para maglakad, yung abilidad para makaramdam,
yung abilidad para humawak ng maayos, especially for someone like me na walang grip. Kapag ka-cervical ka kasi mga ka-farmers, mahirap na talaga yung grip, hindi ka na makakahawak ng maayos. So umaga pa lang nakikipag-away ka na sa sarili mo niyan. Umiiyak ka na niyan na paggising mo wala na yung functions ng mga paa mo. And then susunod pa yung spasticity na sobrang sakit minsan. And then pagbangon mo pa lang na magdadrop agad yung BP mo. That's the perks of a spinal cord injured individual. Then yung ibang taong nakapalibot sa'yo, hindi naman lahat yun ay supportive sa buhay mo. Gusto nilang nakikitang okay ka, pero hindi nila gustong nasasapawan mo sila. I'm just fortunate enough na may mga kapatid ako at saka magulang na supportive din sa buhay. Pero hindi naman lahat ay supportive. Meron at meron pa ring mga So sa mga kapwa ko na mga pilay, mga persons with disabilities, lalong-lalo na yung mga naka-wheelchair at mga spinal cord injured individual. So piliin nating bumangon, lumaban. Huwag nating i-compare sa iba kung ano yung kaya at hindi natin kayang gawin. And the same for abled individuals na nagko-compare sa bawat spinal cord sa mga iba-ibang mga individuals. Sa totoo lang, kahit na pare-pareho kaming spinal cord injury, magkakaiba kami ng level, magkakaiba kami ng degree. So hindi natin pwedeng i-compare ang bawat isa. Kaya refrain from telling individuals na buti ka pa ganyan, buti ka pa si ganito, hindi. So hindi po 'yon nakakatuwa. Siguro nasabi nyo na rin yan sa iba, pero ngingiti-ngiti lang din yung mga yan, mga kasama naming or mga kapwa naming spinal cord injured individual. Pero sa realidad, sila lang din ang nakakaalam kung ano yung sitwasyon talaga nila. But I hope na sa mga kapwa ko mga spinal cord injured individual, piliin nating bumangon. Piliin nating magtiwala sa kung ano yung kaya natin. Maraming doubts, syempre magdududa rin sila sa inyo, family nyo magdududa sa kakayanan nyo. I've been there way back 14 years ago. Nagduda rin ako sa sarili ko kung kaya ko ba. It has been 14 years of struggle, of battles, not just outside but within myself. Maraming yan. But you have to find the reason, yung purpose mo sa buhay. Kasi kapag wala kang purpose, mga kapatid, para ka lang nagmamaneho ng isang sasakyan na hindi mo alam yung destinasyon mo. Kaya dapat meron tayong vision. So sa layman's term, ang vision is that kung ano yung gusto mong makita sa sarili mo, kung ano yung gusto mong maging, or how do you see yourself in the future. Or first, let's say example, maging specific tayo. 5 years from now, ano yung gusto kong maging ako? Mga ganun ba? So tanungin nyo yung sarili nyo. It always starts with the desire. So ganun din ang pag-asenso sa buhay. Not just in life but sa sarili mismo. Doon din nag-uumpisa yung desire. And then kapag nagkaroon tayo ng desire, mag-iisip tayo niyan kung paano natin aabutin yung desire na yun. Kunyari, may nakita kang kaibigan na may maayos na kotse, may maayos na bahay.
Siyempre mabubuo yung ano niyan, yung inggit. Huwag na tayo maging hipokrito, may inggit tayo. Siyempre mag-iisip tayo paano niya nagawa yon. So huwag tayong mag-isip na agad na nakagatang ti ko na dalang damanin naramid na nga madidatan, mga ganon. Hindi po ganon. Ang isipin natin kung paano niya nagawa yon. Paano niya kaya nagawa yon, ano kaya yung sistemang ginamit niya, paano niya nabot yon. So pwede tayong i-reach out yung taong yon, yung kaibigan natin, magpaturo tayo kung paano niya ginawa. Kung yung isang kapwa nyo, kunyari sa amin mga naka wheelchair, yung isa biglang nakakalipat na ng wheelchair mag-isa, so tignan natin yung process niya, paano niya ginawa yon. So kaya yung kaibigan natin nakapagpatayo ng bahay at a very young age, bili ng kotse at a very young age, yung sweldo niya naman hindi kalakihan. So most likely meron siyang mga ibang other source of income. So doon tayo ganon din tayo kung nagkaroon tayo ng desire, gumawa rin tayo ng plano, ng strategy kung paano natin ma-achieve yung mga gusto nating yon. Minsan parang madali lang din kasing parang madali lang na sabihin na buti pa si ganito, meron ganyan, buti pa si, pero behind every individual na medyo nakaranas ng achievements, success, ganyan, merong mga sacrifices po yan na na i-give up para maabot nila yung kanilang mga pangarap. For example na lang sa akin, marami ring nagsasabi na buti ka pa, swinerte ka sa trabaho, swinerte ka sa mga bagay-bagay kasi nakakabili ka ng ganito, ganyan. Pero behind those luck na sinasabi ng iba are the sleepless nights, sacrifices during the time na nag-aaral pa po tayo. So while others easily give up nung naging failure sila, nasubukan lang nilang mag-fail ng isa o dalawang beses, nag-give up na. Pero sa atin, when I lost my ability to walk, iniisip ko kung anong magiging buhay ko kapag hinayaan kong ganun na ako. So for more than 1 year, sinusubuan ako ng nanay ko, ng mga kapatid ko. Yung dalawang ading ko, si Jimmy tsaka si James, ayan, sinusubuan ako araw-araw. Yung nanay ko, yung ate ko, si Rowena, medyo mahirap, pero iniisip ko paano na lang yung buhay namin kung hindi ako makapagtapos, ganon. And then from those adversities of life, parang nagkaroon ako ng desire na matapos yung college muna. So hindi naman pwedeng magiging milyonaryo ako, ganun, hindi naman ganun agad. Ang pinakaunang desire is kailangan kong lumabas dito, kailangan kong pagpatuloy ng pag-aaral para makagraduate ako. So nung pumasok sa isip ko yun, kinausap ko agad yung doktor na palabasin niya na ako, napayagan niya na akong lumabas. And eventually ganun nga yung nangyari, pero I did a big mistake. Just 3 days kakagaling ko ng orthopedic, just 3 days sa bahay, nag New Year lang ako sa bahay, nagkaroon na ako ng bedsore. And yung bedsore na yon ay tumagal ng 8 buwan na gamutan. 8 buwan, napakatagal.
Kasi yung likod ko during that time kinakain na ng bed. So napakaraming nasayang ng mga panahon at oras. So hindi ako nakapag-enroll during that time. Kasi balak ko sana January na. Pero hindi nangyari. So it took me a lot of time again para pero sabi ko nung medyo pagaling-galing na ng konti yung bedsore ko, Doc, parang awa mo na, kailangan ko nang mag-aral. So from the lessons I learned during the first incident ng bedsore ko, so naging mas careful ako sa buhay, naging mas careful ako sa mga bagay-bagay para hindi maulit yon. And then I enrolled just 3 days after na paglabas ko, nag-enroll pa ako agad. And I will always be grateful to St. Mary's University for accepting me and for allowing me to continue my college education for free. So wala na akong binayaran po noon, scholar po ako ng SDF. And then may allowance pa galing from the School of Health and Natural Sciences. Hindi ko sure kung chance pa rin ang tawag sa ngayon, pero noon tinatawag silang School of Health and Natural Sciences. So nagbibigay sila ng mga food assistance, ganyan, kasi talagang mahirap ang buhay. And then habang nag-aaral akong ganyan, depressed pa ako nung mga time na yun. I do not know if I am really depressed or sad lang, kasi hindi naman ako na-diagnose. Pero I know for a fact na walang araw na ginusto kong mabuhay. Gusto ko lang i-fulfill yung pangarap ng nanay ko na sana meron siyang anak na makapagtapos ng college. So during that time, ang kasama ko ay yung isang ading ko din. Ay si mama pa lang pala noon, si mama yung kasama ko araw-araw. And then pinagbigyan naman tayo ng Diyos na makapagtapos. And then I was absorbed by SMU. And SMU became my first employment. Although I never dreamed to become an office personnel. Hindi ko talaga pangarap yun, kasi yung pangarap ko maging army, maging parte ng armed forces. Pero hindi natuloy because of the injury. And then after a year na nagwo-work ako sa SMU, ayun na naman, nangyari na naman yung hindi ko inaasahan. So, nagkaroon ako ng diarrhea noon. Isang linggo na diarrhea. And then dahil sa diarrhea na yon, nagkaroon ako ng mga blisters. And then yung mga blisters na yon later on turned out to become a pressure ulcer, pressure sore. Kasi ang wheelchair ko noon hindi pa maayos, yung mga standard lang, mga galing sa hospital. Kasi mahirap nga ang buhay, walang kakayanan bumili. And now everyone thought that everything was given, na walang sacrifices, na para bang mas alam pa nila yung pinagdaanan mo. So for 2 years, yun, 2014, 2015, bedridden. 2 years yung nawala. And then nung pagbalik ko ng SMU 2016 na, nakiusap ulit ako kay Father Neil sana pagbigyan pa ako. So for 2016, pagbalik ko, medyo mas motivated na ako nun. I enrolled in Prof Ed, I enrolled in Masters. Pinagsabay-sabay ko yan. And on 2018, nakachamba naman.
pumasa tayo ng board. Then 2019 na-defend ko yung thesis ko. 2020 nung medyo magandang break, but the pandemic happened, kaya yun, medyo naputol ulit. Pero doon nag-start ang medyo maganda-gandang karera kahit papaano, and the rest was history. Kaya minsan nakaka-offend kung sinasabi ng tao na parang swerte-swerte lang din ang nangyari, everything was given, na ibinigay lang ng kung kani-kanino. But behind those achievements, hindi nila nakikita yung sacrifices.